Breaking news sa breaking news po tayo mga kababayan. Senator, Senate President Tito Soto, ang abogado ng Itbulaga, minaliit at mukhang ina-underestimate si Senator Marcoleta. Ang paghawak daw ng Blue Ribbon Committee, mas magaling daw si Ping Lacson at hindi kailangan ng isang abogado. Halaka mga kababayan. Kaya pala unang araw pa lang ng legalities ni Bryce Hernandez ay sablay ka na, Tito Soto. Kaya pala isang tawag lang ni Tamba, goods na. O ngayon, basahin natin mga kababayan, ano sinasabi ni Tito Soto na nagagalit yung mga tao sa kanya. Inihayag ito mga kababayan, basahin natin. Ito po, ipinahayag ni Senate President Tito Soto na hindi kailangan ng isang abogado ang namuno o mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Anya, mas pinili si Senador Ping Lacson dahil malawak na karanasan nito sa mga investigasyon. In fact, kung karaniwang lawyer, mas mahusay ang investigative power ni Senator Lacson, sabi ni Soto. Dagdag pa nito, may tuturing na higit pa sa karaniwang abogado ang kakayahan ni Lacson sa paglutas sa mga komplikadong issue at pagpapagawa o pagsasagawa ng mga masusing investigasyon. Nako po mga kababayan. Kaya pala masama ang loob mo kay Marcoleta kasi nga nasasapawan ka. In fact, kung karaniwang lawyer lang, mas mahusay ang investigative prowess ni Senator Lacson, according to Tito Soto. Mga kababayan, ito na. Nagmamagaling na si Tito Soto. Minaliit ang kakayanan ni Senador Marcoleta na matagal ng litigator at matagal ng abogado. Ang daming ipinanalo ni Senador Marcoleta. Pati ABS-CBN, pinasarado. Mga higanteng mga tao, binangga niya. Ngayon mo sabihin, napipitsugin na abogado at karaniwan lang itong si Marcoleta. Ngayon, basahin natin ang mga komento dito mga kababayan. Nako po. Kaya pala unang sabak, gusto agad ikodita ito eh. Kasi masyadong matalino. Solomonic daw, sabi ni Ping Lacson. Paano naging Solomon ito? Ping Lacson. Eh yung takbo ng investigasyon mo, wala na sa Kongreso. Palayo ka na ng palayo. Ang tinutumbok mo, yung wala sa, yung mga pinaratangan lang dyan. Samantalang itong mga diskaya, nagsalita na sila. Karamihan sa mga binanggit nila, mga congressman, no? Ngayon, walang congressman na iniimbestigahan dito. Tinanggal pa ni Tito Soto, hindi pinirmaan yung papel ng mga diskaya para gawing state witness. Pero itong si Bryce Hernandez, ang daming bodyguard. Iyan ang sinasabi natin, mga kababayan, na itong dalawang ito, mukhang may niluluto na guni-guni ang kanilang ginagawang moro-moro na investigasyon. Pati Kongreso, mga kababayan, ang kanilang tinutumbok paatras. Pero yung sarili nilang mga kasama na sangkot, na binanggit at kinanta, walay. Hindi nila pinapansin, puro sila Duterte. Ang kabig nila, Duterte, Duterte. Ngayon, basahin natin ang mga komento. Ang galing naman ni Tito Soto. Ano, mga kababayan, ito si Tito Soto. Ang galing, oh. Diba? Tignan nga natin. Ito yung mga komento. Komedyante ka nga. Sabi ni John Robert, komedyante versus abogado.
Tito Sen, kung bagitong lawyer lang si veterano na yan si Marcoleta ayusin mo, baka palitan ka ulit. Tagal mo na sa Senate, kengkoy ka din. Kengkoy ka talaga, liit ang utak mo. Parang si Diskaya, foreman, better than civil engineers. Mas malinis naman si Marcoleta kumpara kay Lacson. Si Marcoleta is strictly following the book recorded. Kaya yung oras sa hearing about sa West Philippine Sea, kahit madaming against sa kanya, isa na ako doon at alam niya na masisira siya, finalo pa rin niya kung ano ang nakalagay sa sovereignty jurisdiction ng Pinas na walang West Philippine Sea. I agreed, mga kababayan. Ikaw lang naman may sabi niyan dahil kapwa naman kayo walang alam. Alam ng tao kung ano kalidad nyong dalawa na senador. Tumanda na lang kayo dyan. Pero wala pa rin kayong nagawang magandang para sa bayan. I don't care, basta ang gusto namin si Marcoleta. Welcome to your show, Philippines. Eat Bulaga. Mula Tawi-Tawi hanggang Apari, hanggang Ilocos Norte, hanggang Manila, hanggang Senado, Eat Bulaga. Sabi ni Ponce Susan Flores. Kakawalang galang, Ginoong Escalera Puppet. O, eto, tignan nyo, mga kababayan. Tignan nyo, puppet lang ito, Yan ang mga sinasabi ng mga tao. Galit na galit kay Tito Soto. Mas gusto nila, isipin mo ba naman, mga kababayan? Laitin mo ba naman ang veteranong abogado, tapos ikukumpara mo dito sa pulis na senador? Pag abogado, alam yung mga legality sa mga usapin dyan. Pag hindi ka kasi abogado, banat ka lang ng banat. Tapos mas magaling daw ang kalidad at quality daw ang investigation ni Ping Lacson kaysa kay Marcoleta. Ang galing naman ni Tito Soto, palakpakan ng Itbulaga, mga kababayan. O eto ba? Si Kuratong Baliling, Marcoleta is more than capable. Di wow, Tito Soto. Bakit isang tawag lang ni Tambaloslos, lumambot ka kagad? Kay Marcoleta, hindi makiisa yan. Di ka nga nanalo sa debate nyo ni Senator Marcoleta. Sa impeachment nyo ni BP Sara. Muntik ka na atikihin sa puso. Pinahabol mo pa. Hininga mo sa baluktot mong mga dahilan. Comedian ka talaga, boss. Yan ang sinasabi natin. One Ball University versus University of the Philippines. Mag-Itbulaga ka na nga lang, nakakabwisit. Ginagamit mo pa yung si Vico Soto. Nasisira tuloy ang kanyang imahe dahil sa'yo. Nako po. Sabi pa dito, mga kababayan, kumpare niyang malapit si Tambaloslos. Isang tawag lang ang bilis. Para siyang gutom na ikis yung tumbong nito. Grabe naman kayo kay kay Tito Soto. Kiko Barsaga lang sa kalam. Kinakalaban si Romualdez. Good job. Ang kaso, di karaniwang lawyer si Marcoleta. Napakatalino at maayos at sumusunod ang tamang proseso. Graduate sa One Ball University itong si Tito Soto. Ayan, mga kababayan. Nako, mas magaling si Marcoleta, lawyer yan. Sa kay Kuratong Baliling, kompadre, wala tayo sasabit dyan. This is the subjective wisdom by way of comedy skit. Coming from the mainstay. Comedian of School Bukol and Itbulaga. And now SP Tito Soto, who is clearly not independent while insisting upon assumption as SP that the Senate and Senators should be or become. Nako po, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin pag hindi abogado. Bira ng bira. O ngayon, mga kababayan, i-check po natin itong i-check po natin itong ginawa ni Tito Soto na pagbasura sa papel ng mga diskaya na maging state witness. Hindi pinayagan ni Soto. Kumbaga, nag-iba na po. Nag-iba na ng takbo yung kumpas na dapat itong mga diskaya gawing
star witness o state witness binaliwala ni One Ball University, mga kababayan. Ito po. I-check po natin ang ginawa ni Tito Sotto. Tinanggal po sa pagiging hindi po inapprove ni Tito Sotto ang pagiging state witness ng dalawang mag-asawang ito na ito po, mga kababayan. Ito po si i-check po natin. Ito po. Makikita nyo dito, itong si Tito Sotto, mukhang naiibaba ng landas ito, mga kababayan. Panoorin po natin ang ginawa ni Tito Sotto. Ito po. Hindi pwedeng makakuha ang mga diskaya ng proteksyon ng gobyerno dahil sa dami nilang nakuhang pera ng bayan. Ito ang binigyan diin ni Senate President Vicente Sotto III matapos tumangging pirmahan ang request ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na isama ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya sa Witness Protection Program. Kapalit ito ng mga isiniwalat nilang impormasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Bago ang desisyon ni Sotto, tinanong pa ni Marcoleta sa plenaryo ang estado ng kanyang kahilingan. Kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na doon sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Isang linggo matapos itong ipangako ni Senador Marcoleta ay naglabas ng joint sworn statement ang mga diskaya kung saan 19 na kongresista at ilang pang mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang pinangalanan na dawit umano sa katiwalian. Ayon kay Senador Sotto, kapuri-puri ang intensyon ni Senador Marcoleta. Gayunman, that evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that the issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. Umapela naman dito si Senador Marcoleta. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila. Alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Kasunod nito, napagkasunduan sa plenaryo na pag-uusapan na lang ito sa pagitan ng dati at ng bagong Blue Ribbon Chairman na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pagkatapos ng sesyon, inilabas na ni Senador Sotto ang kanyang pahayag sa pagtanggi nito sa request ni Senador Marcoleta. Aniya, unfair sa mga mamamayan kung bibigyan pa sila ng proteksyon ng gobyerno. Para anya maging state witness sila, kailangang ibalik nila ang ninakaw na pera at magsabi ng totoo. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, magkaiba ang sinasabi nila sa Senado at House of Representatives, gaya anya nagsabi ni Mayor Vico Sotto na sila ay sinungaling. O, kita nyo, mga kababayan, pati yung kanyang grandson, ginagamit niya sa kanyang tignan nyo po, iba ang sinasabi sa Senado, iba ang sinabi sa House. Sabi nga ni Mayor Vico Sotto, sinungaling sila. Kita nyo, mga kababayan, ginamit pa si Tito Sotto. Ibig sabihin dito, mga kababayan, itong mga pinahayag ng mag-asawa, ayaw at hindi gusto ni Tito Sotto. Yan ang ginawa ng dating Blue Ribbon Committee. Ba't hindi mo pinirmahan? Nanganganib ang buhay nila dahil ang kinanta nila yung mga talagang buhaya. Tapos sasabihin mo, ibang sinasabi sa Senado. So gusto mo, back to the future tayo.
mga Duterte. Ibang sinasabi sa Senado, ibang sinasabi sa House. Sabi nga ni Mayor Vico, sinungaling sila, hindi ganun kadali ang hiling nila. O, kita nyo? Hindi pinagbigyan ni Tito Sen ito. Anong sabi ng mga comment? Yun naman ang kondisyon ni Marcoleta, ibalik yung mga nakubra nila. Parang sinasabi mo, may kondisyon si Marcoleta dyan. Pagka-abogado at komedyante, magkaiba ang prinsipyo, mga kababayan, baluktot. O anong sinasabi ng mga komento? O, tignan nyo, pwede naman siyang mag-state witness, kaya lang ang investigasyon ay 2016 to 2025 flood control. Pwede naman Di ba mga kababayan, it's impossible for this kaya to return all the money they took from the government illegally. Lawyer po ang dapat. Wala kasing alam itong mga kababayan, si Lacson at Soto sa legalidad Mag-focus sa mga kawatan sa gobyerno, please lang po, wag mamulitika. Halata kasi na namumulitika ito. Tama yan, anong di dapat? Magkano bayad sa pangako? Tignan nyo mga kababayan. Masisira yung takbo ng investigasyon. So yung iba ginawa nilang state witness. Tignan nyo si Bryce. Ang daming bodyguard. Ba't yung mga diskaya wala? Remember People Power 1986 kung sinong nag-compose sa kantang. Tignan nyo po. Magkaisa, may lumulundag pa nun. History lang, may footage rin ang naganap. O yan na, si Marcoleta lalagay ng mga kawatan sa witness protection. Talaga naman. Sarang sabi 2016 onwards, tapos sabi ni Marcoleta safe ka na. Wow naman, ang daming ninakaw magiging state witness. Tatakutin nila kaya walang proteksyon. Tignan nyo mga kababayan, tinatakot nila walang proteksyon. Takot na sila sa mailahad ang katotohanan. Bakit biglang nag-change ng leadership in middle of investigation? Nakakabilib ka, Nako po. Ba't ka bibilib dito kay Senator Soto? Wala ngang alam ito. Binantaan nila ang mga diskaya kaya humihingi ng saklolo. Tama lang ang ginawa ni Senador. Grabe naman yan mga kababayan. Bakit ganon? Iba ang timpla ni Tito Soto sa kanyang pamamalakad. Walang legality. So ngayon, ang mangyayari na tatakutin nilang mga diskaya para bumaliktad na mga kababayan. So ano masasabi nyo dito sa mga nangyayaring ito? Iba na kasi ang takbo ng isip ng mga ito mga kababayan Iba na ang Senate President. Isipin nyo. Sabi ni Tito Soto, kahit hindi abogado, okay lang. Ambot ni mo balik ka sa Itbulaga. Bagito ka pa. Marcoleta, makinig ka na lang muna. Bagito daw ang school bopol ka talaga, sabi ni Ling Villamero. Posture Tito, asan na ba yung pamalo? O tignan nyo mga kababayan. Kaya ito, sayang po si Vico Soto Sayang si Vico Soto. Dahil nagagamit po ng kanyang tito. Mga kababayan, naiintindihan kong sitwasyon ni Mayor Vico. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na wag kalabanin si Romualdez, but justice must be done. O, kita nyo po si Congressman, tignan nyo po itong batang congressman na ito, si Congressman Kiko Barsaga. Naiintindihan kong sitwasyon ni Mayor Vico. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na huwag kalabanin si Romualdez, but justice must be done. O, kita nyo po mga kababayan, itong batang Barsaga na ito. Itong si okay sana itong si Vico Soto, kaso nagagamit ng mga buhaya. Kasama mo ang sambayan ng Pilipino, Carmine Yap. Makinig sanay sa nanay, mother's best. We will support you, Congressman Kiko Barsaga. Lakas mo talaga, Boss Otik. Kawawang Pinas.
Sabihin mo lang, Congressman Kiko Barsaga, kung kailan at saan magkikita. Protect Congressman Kiko Barsaga. Nagagamit si Vico Soto. Okay sana ito, kaso parang may kinikilingan din. Yun ang sabi ng mga comment. Marami kang kakampi dyan, Kong. Sina Congressman Toby Chanco, si Mayor Benjamin Magalong na magiging independent committee para sa investigasyon ng flood control. Saludo ako sa iyo, Kong Kiko. Hindi ka nagpapaduwag. Tulad ng mga ibang politiko na nagmamagaling at nagmamalinis. Saludo ako sa iyo, Kong Kiko. Tignan nyo, mga kababayan. O, eto po si Kiko Barsaga, oh. The Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good and honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Kiko Barsaga. Yari na, mga kababayan. Alam na this. Ang tindi ng mga komento. Keep it up, Kong. We are behind your back. Pogi na matalino pa. Sayang ka, Vico Soto. Nagagamit ka ng buhaya. Hindi kayo magkalaban. Not for now, but it's gonna happen. His last name is speak for himself what to expect. Now we're talking. Kudos to you, Kiko Barsaga, not to Vico Soto. I hope you are our Laffy. Barsaga for Governor of Cavite. Young guns with big balls, hats off, and Kong Kiko. Puro lang motherhood statement yung isa. Barsaga has more courage and bravery. Sir, you showed up at the right time. Ayaw ko na kay Vico Soto. Ayaw nila kay Vico Soto nagagamit ng tito. Nagagamit at na-impluwensya ng mga buhaya. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Sa panglalait ni Tito Sen kay Marcoleta na bagito, kulang sa karanasan, magaling si Pampilo Lacson kaya tinanggal ko, kahit hindi abogado okay lang, karaniwan lang si Marcoleta. Galing mo, Tito Sen. Isa kang Solomon, di wow. Yari. O, tignan nyo po, mga kababayan, ito. Na ngayon ay pinag-uusapan dahil sa nakaraang pagdinig sa Kamara. Si Vico Soto at saka si Kiko Barsaga. Dalawang individual, magkaiba ng personalidad. Pero ngayon ay dumadagundong ang pangalan sa lokal na eksena ng politika. Papakita ko sa inyo ang malaking pagkakaiba nitong dalawa na ito. Vico Soto, I like Vico Soto. Gusto ko ang kanyang simplicity, ang kanyang pagiging matuwid, ang pagiging Kristiyano niya. And I like what he has done in Pasig. I even went to his office one time. Hindi ko nga lang siya naabutan, pero nakausap ko yung kanyang mga abogado doon, and we discussed something about mga future plans. I like Kiko Barsaga because he's different. Ano? Nung kumampanya yan, puro patawa lang siya, puro pakengkoy. You wouldn't know na there is seriousness in this young man. Pero magkaiba sila na naging impact dito sa pagdinig dito sa House of Representatives. Si Vico ay noon pa man nagsasabi na siya o wala naman siyang sinasabi na may alam siya sa flood control. Ang tanging alam lang niya ay tungkol dito sa sitwasyon ng Pasig at kung ano yung mga ginawa ng mga diskaya diyan sa Pasig. Ukol sa mga partisipasyon ng congressman, ano mga proyekto ang ninakawan, walang alam si Vico Soto diyan. Wala siyang binabanggit tungkol diyan. Ang tanong, kung wala siyang alam tungkol sa flood control na siyang iniimbestigahan, bakit nandun siya sa House of Representatives as a witness? Ang sagot, he was there to discredit ang mga diskaya.
the House of Representatives use Vico Soto to discredit the testimony of Diskaya. O, kita nyo mga kababayan, nagamit si Vico Soto ng mga kongreso para i-discredit ang mga Diskaya. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Okay si Vico Soto kaso nagamit. Dapat dumistansya si Vico Soto kay Tito Soto, masisira siya. After lang kasi si Vico sa mga Diskaya, not after the truth. Kita nyo? Hanggang Diskaya lang itong si Vico Soto. Mas matapang si Kiko Barsaga, prangka, walang takot. Sa madaling salita, walang integridad sa si Vico Soto. Lumabas ang tunay na kulay. Di ako believe kay Soto, scripted ang drama. Dayang Barsaga, mas may laban, bata pa. Is there a possibility po na magkaroon ulit ng Senate Cop? Di na kasi maganda ang galawan ng pamunuan ng Senate from 1 na umupo si Soto. Si Kong Barsaga ay diretsa, magsalita, matalino, matapang, prangka. Si Vico Soto, sunod-sunuran sa tito. Yari. Walang paninindigan rin niyang si Mayor Vico Soto. Why? Sunod-sunuran sa uncle niya. Sabi ko sa iyo Tama po, di na dapat sumausaw si Vico. Hanggang Diskaya lang siya, pero for the truth, ayaw niya. Ginamit at gusto siya patakbuhin ng mga kongresista sa 2028 national election. At yan din ang gusto niya. Naisip ko rin yan, parang di makakabuti kay Vico upang magpunta niya sa Congress. Hanga ako kay Vico pero sa ginawa niya halatang may pinagtatakpan siyang pangalan dahil ang gusto lang niya ay madiin ang Diskaya. Yari mga kababayan, hanggang Diskaya lang pala itong si Vico Soto. Ginamit ng mga buhaya para i-discredit ang mga Diskaya. Tignan nyo mga kababayan. Ang nagiging resulta, ang mga Diskaya sinungaling at walang sinasabing totoo. Binanggit ang mga pangalan ng mga congressman at mga opisyal ng DPWH na discredit na ang gusto ng Kongreso at ni Tito Sen. Back to the future tayo. Nagsimula ang problema sa Kongreso, ang tinanggal Senate President at Blue Ribbon Chairman na si Marcoleta. Oh. Saan po kayo? Halata ka Tito Soto. Halata ka Vico Soto. You are only against the Diskaya, kaya diniscredit mo sila. You are not telling the truth. Nagamit ka tuloy ng mga buhaya dito. Mga kababayan, salamat po sa inyo ng marami. Yan lamang po ang ating bahagi. Magbigay kayo ng samot-samot na mga reaksyon nyo. Mabuhay po kayo. Pabor ba kayo kay Vico Soto? O kay Kiko Barsaga? Anong mas gusto nyo? Tito Soto or Marcoleta? Salamat po na marami. Mabuhay po.